Sa Armed Forces of the Philippines, nanindigan na hindi indikasyon ng korupsyon at katiwalian ang naging audit report ng Commission on Audit. Alamin natin yan sa nakalap na impormasyon ni Bombo Bea Pinisa. Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na hindi indikasyon o deklarasyon ng korupsyon at katiwalian ang naging findings ng Commission on Audit hinggil sa 2024 audit report, kung saan lumalabas na mayroong higit sa 200 milyong unliquidated cash advances at halos 72 milyong hindi otorisadong bank accounts ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Sa isang pulong balitaan, nilinaw ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na ang mga naging findings na ito ay pawang administrative at procedural in nature at hindi otomatikong nangangahulugan na mayroong korupsyon na naganap sa loob ng kanilang hanay. Ani Padilla, ang COA report ay isang corrective governance na siya naman anyang inaksyonan at ginawan ng mga corrective measure ng kanilang organisasyon dahil na rin sa kanilang seryosong pagtanggap sa naturang ulat. Well, foremost, we caution against itong sweeping claims na sinasabi na itong mga audit observations, administrative kasi yung nature nito, no? So they are not, they're not sweeping conclusions ng corruption. So ito pong COA report, corrective governance ito, no? And hindi ito nga declaration of corruption. And because the Armed Forces of the Philippines takes this finding seriously, marami tayong mga ginawa, no, na corrective measures. Yes, no, ang pag mga ganito namang COA findings, hindi naman yan ibig sabihin na meron nang corruption doon. Ito are procedural in nature. So kung kailangan i-correct, itong sandatahang lakas ng Pilipinas, of course we take this as like somewhat like a constructive criticism of sorts. And kailangan ayusin natin yung sistema, hindi ibig sabihin na may katiwalian, no? But kung meron man kailangang i-align para maging tama yung proseso, gagawin yan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ayon pa kay Padilla, hindi ito pinagsasawalang bahala ng Armed Forces of the Philippines at ito ay kanilang sineseryoso. Pagtitiyak pa niya, hanggang sa maabot nila ang lahat ng requirements ng Commission on Audit hinggil sa mga ulat na ito, ay patuloy nilang gagampanan ng kanilang mga operasyon para masatisfy ang lahat ng mga requirements ng naaayon at alinsunod sa mga umiiral na batas. Maliban naman dito, agad nilang ginawa at isinailalim sa ayos ang mga issue na ito at tiniyak na ito ay maitatama agad para na rin sa pagsunod at pagtupad sa pagkakaroon ng pananagutan. As soon as lumabas naman yung findings, nag-react agad yung AFP. And until such time that we really fully comply to this, no, we will continuously do our part sa AFP para masatisfy natin yung mga requirements. And of course, with due process and in accordance with the law. Well, accountability is institutionalized now with the AFP, no? So, pag may mga corrective measures nga na kailangan natin gawin, ginagawa na natin yan. In terms of sa ating kasundaluhan, we have constantly shown in this recent years, no, how we have evolved into a very professional organization. So, hindi lang yan sa mga proseso, pati sa skill sets ng mga kasundaluhan natin, and pati sa mismong institution that we are in. So, kung makita niyo po, we have been creating new units, no, to be able to address itong mga present in line with the times, kung ano yung mga present challenges that we are facing. Nag-evolve yung AFP sa lahat ng antas. Samantala, pagtitiyak pa ng sandatahang lakas ng Pilipinas, nagawa na ng mga kaukulang aksyon ng mga sangkot dito at kung kakailanganin din na bumuo ng mga demand letter at itrace sa mga kinaroroonan ng mga personalidad na ito ay kanilang gagawin upang ma-recover at maibalik ang mga pondo na siyaan niyang tinututukan na ng kanilang accounting service. Well, I don't have the exact numbers kung sino yung mga involved na to. But what I can assure you is that nagawan na nga ng kaukulang aksyon lahat ng involved dito. So kung kailangan mag-issue kami ng demand letters, kung kailangan namin for the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, Dito sa YouTube, Camp Aguinaldo sa Quezon TikTok, City and para sa X, Bombo Network News. Ito si Bombo Twitter. Bea Pinisa and this is Bombo Radio share, and Philippines, the stay number one, connected the most trusted source of news and anytime, information. anywhere. Basta Radio. Bombo!